Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang kagandahang loob ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pasko na. Sinilang ng mahal na Birheng Maria, ang sanggol na si Jesus, ang anak ng Diyos sa Bethlehem. Pinagdiriwang natin ngayon sa ating banal na misa ang napakalaking biyayang ito, ang biyaya ng ating kaligtasan. Kaya naman sa ating pagdiriwang, ating ipagpasalamat sa Diyos ang napakalaking biyayang ito, ang kadakilaan ng biyaya ng kanyang anak, at ipagdasal natin na tayo patuloy na pagpalain at kalingain ni Jesus, ang anak ng Diyos. At upang tayo maging karapat-dapat sa ating pag-aalay o pagdiriwang ng banal na misa, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan, at tayo pakumbabang humingi ng awa at patawad sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong pinalulog namin. Sinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa
Palakpakan natin ang Niño Jesus. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong Poon. Ito po'y aawitin, sumabay po tayo sa pag-aawit. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong Poon. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong Poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong
maririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay bantay-bantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampanan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat
sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay papurihan, siya'y ating palakpakan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ito na po ang araw na ating pinakahihintay. Ito na ang ating pinaghandaan ng napakahabang panahon. Kaya tayo nagkaroon ng mga simbang gabi dahil sa araw na ito. Sa araw na ito, isinilang ang ating Panginoon. At dahil espesyal ang araw na ito, meron pong espesyal na mensahe sa atin ang ating mahal na obispo. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Ginigiliw kong bayan ng Diyos ng Archdiocese ng Lipa. Natitipon tayo ngayon sa pagdiriwang ng Eukaristiya upang gunitain at ipagpasalamat sa Diyos Ama ang pagdating ng maningning na liwanag na padala niya sa tahimik at madilim na gabi noong unang Pasko na tunay na pinagpala. Si Jesus, ang liwanag ng daigdig, ay isinilang. Si Jesus, ang salita ng Ama, ay dumating bilang mabuting balita. At si Jesus, na tagapagligtas, ang tunay na mukha ng pag-ibig ng Ama, ay narito na sa ating piling. Ipinapaalala ng mga pagbasa na sa mga misa para sa Pasko ang kahulugan ng pagsilang sa liwanag ng mundo. Wika ni Propeta Isaías, nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Inilahad naman ni Juan Evangelista ang katuparan ng propesiya. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. Ito ay naganap dahil ang salita ng Diyos ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. At ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pagdating ng liwanag na siyang anak at lingkod ng Panginoon, ang manunubos na may puso ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Malinaw ang mensahe ng anghel sa mga pastol. Isinilang ngayon, sa bayan ni David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito rin ang binigyan diin ni San Pablo. Inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Ang sanggol ay isinilang. Ang liwanag ay nagniningning. Ang tagapagligtas ay dumating. Ano ang kahulugan at halaga ng mga katotohanan ito ng pananampalataya? Para sa atin na hanggang ngayon ay nakararanas pa ng mga pagbabagong dulot ng pag-alboruto ng Bulkang Taal, ng pandemya, ng COVID-19 at ng mga bagyo. Para sa ating mga pamilya at pamayanan na patuloy pang daladala ang bigat ng pasaning dulot ng iba pang mga pagsubok ng buhay. Ang mga pahayag ng pananampalataya ay naghahatid sa atin ng mabuting balita.
na ang Panginoong ating Diyos na ating sinasampalatayanan ay mapagkakatiwalaan at maaasahan. Siya ay tapat at makapangyarihan na laging tumutupad sa mga pangakong kanyang binibitawan. Mapanghahawakan natin ang mabuting balitang hatid sa atin ng Pasko. Si Jesus ay ang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin, na naparito upang tayo iligtas at kalingain. Ito ang dahilan at saligan ng ating pag-asa sa buhay na mapayapa, masagana, at maligaya. Hindi man niya lubusang pinapawi sa ngayon ang kadiliman, tiyak naman na binibigyan niya tayo ng sapat na liwanag para sa ligtas na paglalakbay. Faith is not a light which scatters all our darkness, but a lamp which guides our steps in the night and suffices for the journey. May mga unos man na ng pagsubok na dumarating, ligtas pa rin tayong makapaglalayag sa karagatan ng buhay. Sa kapanahunan at pamamaraan ng Diyos, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan bilang mga mapagpakumbaba at masunuring lingkod ng Diyos. Tunay ang pahayag ng awit ng mga anghel. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ano ang paanyaya ng Panginoon sa atin? Balikan natin ang salitang Christmas. Ipinakikita nito ang malinaw ngunit madalas na nababaliwalang katotohanan. Christ is the beginning of Christmas. At si Kristo ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. Ito nga ang paanyaya sa atin. Ibalik natin ang tala ng Pasko na si Kristo. Hindi lamang sa ating pagdiriwang ng Pasko, kundi sa buong buhay natin bilang mga Kristiyano. Paano? Una, tanggapin natin ang liwanag ng salita ng Diyos sa ating isipan upang gabayan tayo sa wastong kaisipan at pamumuhay. At tanggapin ang init ng kanyang pagmamahal sa ating puso upang pawiin ang lamig ng pagwawalang bahala at kawalan ng malasakit sa kapwa. Ikalawa, alisin natin ang anumang hadlang sa pananatili at pagkilos ng liwanag sa ating buhay. Ang mga masasamang kaisipan, damdamin, pag-uugali at pagkilos na nakaugat sa kasalanan. Ikatlo, maging liwanag tayo sa pagniningning ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit sa isa't isa at sa pagmamahalan natin bilang mga magkakapatid at magkakaibigan. Through our frail hands, may He clothe us, those who have nothing to wear, give bread to the hungry, and heal the sick. At ikaapat, alagaan natin ang liwanag ng pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagpapalalim ng pag-unawa sa mga turo ng pananampalataya sa tahanan, sa munting sambayan ng Kristiyano, sa mga samahan at kilusang pansimbahan upang lalo pang lumago at tumatag ang ating pananampalataya na ipamamana natin sa mga susunod na salinlahi. The new evangelization will be a seed of hope for the new millennium if you transmit to future generations the precious legacy of human and Christian values. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, tayo nawa ay maging mga mumunting tala na nagniningning sa liwanag ni Kristo, nakakatulong upang lumalim ang pananampalataya ng ating kapwa, tumatag ang kanilang pag-asa, at bigyan ng sigla ang kanilang pagmamahal sa Diyos
at sa kapwa. Nawa ang mundong ating ginagalawan, tahanan at kapitbahayan, pamilihan at tanggapan, pagawaan at sakahan, ay maging mga sabsaban sa Belen at altar ng Eukaristiya, kung saan isinisilang at nahahayag si Kristo sa pamamagitan ng ating maliwanag na pagsaksi sa pag-ibig ng Diyos sa salita at sa gawa. Sa ganitong paraan, lalo pa nawang mahayag ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa lahat. Patuloy nating ipagkatiwala ang ating sarili sa pananalangin at paggabay ni Santa Maria, ang Birhen ng Kaysasay, at ni San Jose, ang tapat na lingkod ng Panginoon at patron ng Archdiocese. Maligaya at maningning na Pasko sa inyong lahat. Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan ng Diyos sa paanan. Dadasalin natin ngayon ang sumasampalataya at sa bahagi na dinadasal natin yung isinilang ng mahal na Birheng Maria, tayo luluhod sumandali upang ating tahimik na sambahin ang sanggol na si Jesus sa Belen. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalatay naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Lumuhod po tayong lahat. Tumayo tayo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na baguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa Ama ang ating mga pangangailangan at minimithi. Taglayang matinding kagalakang dulot ng pagsilang ng sanggol na si Jesus, sama-sama tayong manalangin. Manatili ka sa aming piling, Panginoon. Manatili ka sa aming piling, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa ng kapayapaan at kagalakan sa lahat ng bansa, komunidad at tahanan, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, tayo'y manalangin. Manatili ka sa aming piling, Panginoon. Matutuhan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang simpleng buhay katulad ni Jesus upang sila'y mapuspos ng kagalakan sa pagtupad sa kalooban ng Ama at naway patnubayan silang lagi sa kanilang pagpapasya para sa ikabubuti ng bayan. Tayo'y manalangin. Manatili ka sa aming piling, Panginoon. Makatagpo nawa ng pag-asa at kagalakan kay Jesus na isinilang ang mga dumaraan sa iba't ibang pagsubok sa buhay, mga taong nasa kadiliman at mga nabubulagan dahil sa galit, inggit at makasariling hangarin, mga may karamdaman, nangungulila at nalulumbay, sa pamamagitan ng ating tulong at malasakit, tayo'y manalangin. Manatili ka sa aming piling, Panginoon. Maghari nawa sa ating pamilya ang pagmamahalan, kapayapaan at kagalakan, hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa lahat ng araw. Tayo'y manalangin. Manatili ka sa aming piling, Panginoon. Diyos na mapagmahal at bukal ng aming kagalakan at kapayapaan, magdulot nawa ang Paskong ito sa aming mga puso ng pangmatagalang kagalakan at kapayapaan hanggang makarating kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maaari na po tayong humani ng dalawahan, ang mga mag-aalay ng sobre at pamaskong handog. Panatilihin po ang physical distancing. Tayo
Manalangin tayo upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa aming magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ikaw ang aming nababanagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, at babalik sa wakas, at babalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taimtim natin ngayong dasalin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tayo ay masayang magbatian at magbigayan ng kapayapaang mula kay Kristo. At pwede rin nating batiin ang ating katabi, ang nating nasa una, nasa likod. Merry Christmas. Batiin ho natin ang isa't isa, Merry Christmas.
Narito si Hesu Kristo. Narito ang anak ng Diyos at anak ni Maria, ang Mesiyas na ating tagapagligtas. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at tinanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa spirito ng aking puso. Niyayakap kita na para bang narito ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mamaya po ay magkakaroon po tayo ng second collection. Ito po ay para sa mga paring retirado at may sakit na nasa St. Joseph Signorate, Marawi, Lipa City. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Sa
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata Lepensis, laban sa coronavirus. Ama naming Diyos, batid po ninyo ang aming kailangan. Nananalig po kaming inyong laging iingatan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19. Pakigawan po ng paraan na kami maligtas. Pagalingin po ninyo ang mga meron ito, patnubayan ang mga nangangalaga sa kanila. Turuan po ninyo ang aming gobyerno at mga ospital na masugpo ito. Matuklasan nawa ng mga nagsasaliksik ang sanhi at dunas nito. Mapukaw nawa sa aming puso sa paggawa ng mabuti at makatulong sa mga nangangailangan. Ipanalangin nawa kami sa inyo ng mahal na ina, Birhen ng Kaysasay, Nina San Martin ng Tours, San Rafael Arcangel, San Roque, San Blas, San Expedito, San Benito, San Carlos Borromeo, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, Venerable Alfredo Obiar, at lahat ng mga banal sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Isang mabiyayang Pasko sa inyong lahat. Ang mga misa po bukas ay sa ganap na 7:30 at 9:30 ng umaga. Mayroon din po tayo sa 5:00 ng hapon. Magkakaroon po ng kasalang bayan sa ating parokya sa 14 ng Pebrero, 2021. Makipag-ugnayan po sa opisina ng ating parokya habang maaga para sa mga kinakailangang requirements. Ang deadline po ay sa 15 ng Enero, 2021. Maaari po kayong lumimos ng bagong kalendaryo ng ating parokya. Ang inyong tulong ay gagamitin sa pagpapatuloy ng mga proyekto ng social services at sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating basilika at kapaligiran. Hinihikayat din po kayo na kumuha ng tibyo ng Pondong Batangan sa inyong paglabas pagkatapos ng misa. Ito po ay inyong huhulugan para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang mga tibyong ito ay maaari ninyong ialay sa misa sa mga susunod na araw. Taos-pusong pasasalamat po ang ipinaabot namin sa inyo na patuloy na sumusuporta sa ating parokya sa pamamagitan ng inyong paglilingkod at tulong pinansyal. Dahil sa inyong kagandahang loob, ang ating parokya ay nakatutugon sa mga pangangailangan ng mga mananampalataya hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat din po sa mga nag-alay at nagpadala ng pamaskong handog na ipamamahagi natin sa mga higit na nangangailangan. Patuloy pa po kaming tumatanggap para sa mga nais pang magbigay. Ang ating mapagmahal na Diyos ang magpapala sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Nasabi po yung pamaskong handog, ako po'y nananawagan sa mga kasapi ng Daughters of Mary Immaculate at saka Knights of Columbus upang sila'y tumulong sa pagriripak ng mga ipamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ikalwa, pinapakiusap ko po sa inyo, wag na po kayong aakyat sa Belen upang humalik o pumunas sa Niño Jesus. Hindi po ako nakakatiyak na kayo ay kakayahin ng platform. At higit sa lahat, alam naman po ninyo na sa panahong ito, pinagbabawal ang paghalik sa mga santo. Kaya nga muli, pinapakiusap ko sa inyo, sana kayo tahimik na lamang magdasal sa harap ng ating Belen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas po. Salamat sa Diyos. So